Sino ang pinakamagagaling na kontrabida sa Philippine television? Hindi makukumpleto ang isang teleserye kung walang mga bida ng kwento. Ngunit, hindi iinit ang kwento kung walang presensya ng mga kontrabida. Ngayon, pag-usapan natin kung sino-sino nga ba ang pinakamagagaling na kontrabida sa Philippine television. Bago tayo magsimula, click nyo muna ang subscribe button para sa latest updates. Simulan natin kay Katrina Halili, nakilala bilang palaban ng Starstruck Avenger. At matapos ang artista search ay sunod-sunod na ang mga kontrabida roles na natanggap ni Katrina. Isa sa pinakamalaking role na ginampanan niya ay ang Black Darna, kung saan kinalaban niya ang totoong Darna na ginagampanan noon ni Angel Locsin. Ang Darna kung saan nakabilang sa Katrina ay nakapagtala ng 54.3% na rating. Isa sa pinakamataas na rating na nakuha ng isang teleserye sa kasaysayan ng Philippine television. Marami ang nagalit kay Katrina, lalo nang gampanan niya ang role na Angelica Santibanez sa remake ng GMA ng hit Mexican novela series na Marimar. Sa init ng scenes ay nadala yata ito ni Katrina at ng bida sa serye na si Marian Rivera sa labas ng set dahil napabalita na nagkaroon ng away o Cold War sa pagitan ng dalawa. Effective ang pagiging kontrabida ni Katrina dahil kahit daw sa paglabas niya sa mall o pasyalan ay may mga nagagalit talaga sa kanya. Pasok din sa listahan natin si Angelica Panganiban. Nagsimula bilang child star na inaapi si Angelica, ngunit nang gampanan na niya ang role na Ruby na kilala sa pagiging bida kontrabida ay nalinya na si Angge sa mga kontrabida roles. Isa sa pinaka nagpainit ng ulo ng mga viewers ay ang teleserye na iisa pa lamang, kung saan nakasama naman ni Angelica ang optimum star na si Claudine Barreto. Umuulan na may init na eksena sa palabas na ito at kahit ang mga maaanghang na salita ay inaabangan din ng viewers dito. Noong 2008 ay naging #1 primetime show ng ABS-CBN ang nasabing palabas. Mas lalong naging mabenta si Angelica sa kontrabida roles nang mapasama siya sa retelling ng isa sa pinakamatagumpay na serye ng ABS-CBN, ang Pangako Sa'yo. Sa teaser pala ng remake ay talagang pinag-usapan na ang banggaan nila ng karakter ni Jody Santa Maria. Bago sa larangan ng pagiging kontrabida, ngunit isa sa pinaka-kinaiinisan ngayon sa Philippine television, ang gumaganap na Zoe Tanyag sa Abot Kamay na Pangarap, Kazel Kinuchi. Produkto ng Pinoy Big Brother si Kazel. At natagpuan niya ang limelight sa Kapuso Network ng mapabilang sa nabanggit na hit series. Sa sopistikada ngunit may pagkasuplada na itsura, talagang bagay na bagay kay Kazel ang role na Zoe Tanyag, na isa sa mga nagpapahirap kay Annalyn na ginagampanan naman ni Jillian Ward. Hanggang ngayon ay nagtatrend pa rin ng ilang scenes ng daytime hit series ng GMA na Ika-6 na Utos. Hindi pa rin kasi ma-get over ang mga viewers sa away ni na Emma at Georgia. Si Georgia ay ginagampanan ni Riza Senon, na aminadong nahirapan sa pagganap sa role niya. Nahirapan man ay hindi naman ito halata dahil sa galing nito sa pang-aaway sa karakter ni Sunshine Dizon na si Emma. Sobrang gumawa ng ingay ang teleserye na ito hanggang sa napagdesisyonan ng GMA na kahit Sabado ay ipalabas na rin ito. Ang bida kontrabida naman nating si Maha Salvador ang isa sa mga pasok sa ating listahan. Pinainit niya ang ulo ng primetime viewers nang apihin nito ang karakter ni Kim Chiu sa teleseryeng Ina, Kapatid, Anak. Maiinit ang tagpo sa serye na ito dahil nai-issue noon si Maha at Kim na magkaaway daw sa totoong buhay dahil sa pagkakalink ni Maha sa ex ni Kim Chiu na si Gerald Anderson. May isang sampalan nga sa teleserye na tila daw ay naging totoo. Mas napatunayan ni Maha ang galing niya sa pagiging kontrabida nang maging kabit naman siya sa hit series na The Legal Wife. Pumalo sa ratings ang show na ito dahil na rin sa galing ng mga gumaganap. Hindi mapagkakaila na sa ilang scenes ay nagkasakitan si Maha at si Angel. Sa 5 nabanggit namin, sino sa kanila ang pinaka-epektibo para sa'yo na kontrabida? Comment na! Hindi talaga magiging kaabang-abang ang mga teleserye kung wala ang mga kontrabidang ito. Boring din kasi ang teleserye kung wala magpapainit ng ating mga ulo. This is Pinas Daily Trend.